kahapon, finally, matapos ang matagal na panahon, nilabas na nila yung kanilang official na charge. At 3 counts ng murder pursuant dun sa 45 na supposedly namatay. Tungo ito doon sa tinatawag na barangay clearing operations. Ito yung tinatawag nating tokhang. And then, Attorney Trixie will tell you everything. Actually, if Attorney Trixie is here already, Attorney Trixie nandito kabayan. Big lima na lang. Oy, ma'am, Lemmy. Wow, the Lemmy. Ladies and gentlemen, to explain to you the process kung ano pong nangyayari, bigyan na po natin ang masigabong palakpakan, Attorney Trixie Angeles. Naalala nyo, kaya tayo nandito kasi dapat ngayon araw na to, confirmation of charges. Pero pumunta pa rin tayo. Suspendido po kasi yung trial sa ngayon kasi nag-file ng motion yung abogado ni PRD. At hinihingi niya na i-drop na lahat ng charges dahil posibleng hindi na siya competent tumayo sa trial. Kasi dahil matanda na at mayroon ng nawawala na yung capability niya na ma-appreciate yung mga nangyayari sa kanya. Lalo na hearing niya. Ngayon, ang ibig sabihin ng confirmation of charges, kung i-uphold ng pre-trial, yun yung nagdidinig sa kaso niya ngayon. So, bago ang lahat, sa ngayon, may ICC, di ba? May pre-trial chamber. Bago umakyat yung kaso sa ICC, doon muna sa pre-trial chamber. Issue ito sa atin. Kasi kinulong siya, hindi pa po confirmed yung charges sa kanya. So, yun ang dinidinig sa kanya ngayon. Yung prosecution, kailangan ihain nila kung ano yung kanilang akusasyon. Kung ano yung charge. So, kahapon, finally, matapos ang matagal na panahon, nilabas na nila yung kanilang official na charge. At 3 counts ng murder pursuant dun sa 45 na supposedly namatay. Tungo ito doon sa tinatawag na barangay clearing operations. Ito yung tinatawag nating tokhang. Ano yung tokhang? Nagdo-door to door yung mga pulis, tapos tatanungin nila, meron ba dito na gumagamit ng illegal na gamot o ng pinagbabawal na gamot? Pag umamin sila, i-assist sila mag-seek ng rehab. At kung hindi, imo-monitor sila. Pag ino-monitor sila at gumamit pa rin o involved sa ibang illegal activities, mabilis silang mahuhuli. So yun po yung barangay clearing operations. Pero ayon dun sa prosecution, ito yung reason kung bakit may mga sinisingle out. So ito ang akusasyon nila, hindi pa ito ang charge. Hindi pa ito kino-confirm ng pre-trial chamber. So naghain sila, yan po ngayon ang i-determine ng pre-trial chamber kung yan ang tutuloy doon sa paglilitis sa ICC, doon sa court. So maaga pa, at syempre, ito yung panic ng prosecution. Kalaban natin ng prosecution, kaya syempre, lahat ng ilalagay nila lahat ng sa tingin nila ay maaaring makapasa at umakyat sa hukuman. Kung titingnan ninyo ng maigi, medyo pakunti na ng pakunti yung sinasabi nilang allegedly namatay. Kung maaalala natin, yung mga ibang pahayagan, super exaggerated yung sinasabi nilang numbers. Diba, mayroong nagsabing 20,000, may nagsabing 30,000. Yung 30,000 na yan, alam niyo ba kung saan nanggaling yun? Sa Rappler. Okay. Sabi nila kasi 28,000. So dahil sinabi ng Rappler, mayroong nagsusulat ng paper sa isang academic journal, sinite niya yung Rappler.
Ngayon, yung Rappler, nung tinanong sila, saan nanggaling yung numbers nyo, sinight ng Rappler, yung paper na nag-cite sa kanila. So, naintindihan nyo na kung paano nangyari, nagka 30,000. Sila, nagba-back and forth, nung 30,000 sinasabi